Pasado 10:00 na ng gabi nang dumating sa mansyon si Tristan. Dahil sa daming ganap ngayon sa kumpanya at sa mga meeting na dinadaluhan nito, papalapit na rin ang anibersaryo nila at pinaghahandaan na rin nila ang magiging ayos ng mahalagang okasyong iyon. Kaya mas nagiging abala na siya sa opisina kumpara sa mga nakaraang araw. Pagpasok sa salas, tahimik at wala ng tao kaya alam niyang nagpapahinga ng lahat. Pinasadahan din niya ng tingin ng sofa kung saan nakapwesto kagabi si Isabel at laking pasasalamat niyang wala ito doon. Kaya batid rin niyang naroroon na rin ito sa sariling kwarto. Kabado pa siya kanina habang nasa biyahe dahil baka naghihintay na naman ito ulit sa kanya at hindi niya ito magagawang tignan ng diretsyo. Wala siyang mukhang maiharap pagkatapos na nangyari kagabi at kaninang umaga sa opisina. Bago pumanhik sa taas si Tristan, dumiretso muna siya sa kusina upang inumin ang malamig na tubig mula sa ref. Pero natigilan siya na makita si Isabel. Hawak ang isang bote ng wine at tila binabasa ang label nito. Kusang umatras ang kanyang paa at handa na sanang tumalikod paalis nang magsalita ito. "O Tristan, nakauwi ka na pala? Kararating mo lang?" tanong nito. At wala siyang nagawa kung hindi ang lumingon para sagutin ang tanong nito. Oo, halos kararating ko lang. Gaya ng inaasahan, hindi matignan sa mata ni Tristan ang dalaga, kaya itinuro niya ang hawak nitong wine para hindi mapansin na naiilang siya. "Bakit hawak mo yan?" Ito ba? Gusto ko sana kasing subukang uminom ng alak," ani Isabel, dahilan para kumunot ang noo ni Tristan at iangat ang tingin sa dalaga. "Bakit naman gusto mong uminom?" "Wala lang," sabi ni Isabel. Pero nanatiling diretso ang tingin sa kanya ni Tristan na para bang hindi kumbinsido sa kanyang sagot. Kaya nilapitan siya nito para magsabi ng totoo. "Ano kasi, hindi ba kapag umiinom ng alak, nakakatulog ka agad? Hindi kasi ako makatulog dahil sa dami ng tumatakbo sa isip ko ngayon. Kaya gusto ko sanang subukan kung ayos lang. Tsaka para malaman kung totoo ba." Hindi ka agad nakaimik si Tristan pero sa halip na mag-usisa pa, kinuha niya kay Isabel yung bote ng wine upang palitan dahil ang hawak nito ay masyadong mataas para sa isang baguhan. Pumili siya ng mild at kumuha ng isang baso upang maglagay ng kaunti. Pagkatapos ay inabot niya kay Isabel na baka sa mukha ang pagkasabik na tikman nito pero mabilis nagbago ang ekspresyon ng mukha nang sumimsim sa basong hawak niya. "Ang pangit ng lasa!" Nito, saka ibinaba sa mesa ang baso at nagtungo sa ref upang kumuha ng maiinom na tubig. Napailing na lamang si Tristan saka ininom yung natitirang wine sa baso ni Isabel. "Ano bang dahilan at gusto mong uminom?" Binalik ni Tristan sa wine rack yung kinuha niya dahil wala naman siyang balak na ituloy ito. "May problema ba?" "Dating problema pa rin," kaswal na sagot ni Isabel saka naupo sa silya. "Tungkol lang sa magulang ko na hindi ko pa rin kilala. Sinubukan ko kasing magtanong ulit kay Lola kanina kung meron ba akong kapatid. Sinabi naman nilang wala, pero pakiramdam ko hindi sila nagsasabi ng totoo." Paano mo naman nasabi?" "Kutob lang naman. May pinakita kasi sa akin si Adam kaninang tanghali. Litrato yun ng isang kababata namin. Nang marinig niya ang pangalan ni Adam, yung pagkailang na nararamdaman niya tila nawala, napalitan ng pagtataka. Pasimpleng lumapit si Tristan kay Isabel, sinandalang likod sa mesa. "Nakita kayo kanina?" "Oo, pumunta siya kanina dito." At ipinagpatuloy ni Isabel ang kwento tungkol sa litratong pinakita sa kanya ni Adam at sa posibilidad na baka may kapatid siya. At maging dahilan nito para matunto niya kaagad ang mga magulang niya. Pero ayun na nga, sinabi na rin ni Ria na baka kamukha ko lang daw. Kasi nabasa niya sa internet na may mga 7 tao raw na magkakamukha sa buong mundo. Kaya may posibilidad rin na hindi kami magkaano-ano ng babae nasa litrato. Kitang-kita ni Tristan kung gaano nito kagustong mahanap ang kasagutan sa mga katanungan na ipon sa isip ni Isabel. Hindi niya gustong makaalam, subalit hindi rin naman niya gustong makitang umaasa ito sa wala. Kung gusto mo talaga silang mahanap, pwede kitang matulungan. Hindi na problema kung hindi mo alam ang pangalan nila. Dahil sa panahon ngayon, madali na lang gawa ng paraan ang bagay na yan. Aniya, dahilan upang mapatayo si Isabel. Halatang sabik malaman ang solusyon na nasa isip niya, kaya ipinagpatuloy niya ang mga sinasabi.
Magpakita ka sa TV. Doon pwede mong ikwento yung tungkol sa'yo. At sa paghahanap mo sa kanila, pwede rin namang gumawa ng panawagan sa mga tao sa social media. At sila nang bahala gumawa ng paraan para makarating yun sa mga magulang mo. Tristan, salamat sa ideya ha. Pero siguro hindi na lang. Putol ni Isabel. Ayoko makita yun ni Lolo at Lola kung sakali man. Dahil pagmumulan yun ang hindi namin pagkakaintindihan. Ayokong isipin nila na tinatraidor ko sila. Kaya siguro hayaan ko na lang. Hintayin ko na lang na dumating yung panahon na magtatagpo ang landas namin ng mga magulang ko. Pilit ang ngiti ni Isabel. At kitang-kita rin naman sa mga mata nito ang panghihinayang. Ngunit wala nang maisip na iba pang paraan si Tristan. Dahil yun ang pinakamabisang paraan para mahanap ang isang taong hindi mo alam ang pagkakakilanlan. Naging tahimik ang kusina dahil wala nang nagtangkang magsalita sa kanila. Ngunit nanatili ang tingin nila sa isa't isa. Hanggang sa hindi na malaya ni Tristan, na bumaba ang tingin niya sa labi ni Isabel. Agad siyang umiwas ng tingin at umalis sa pagkakasandal sa mesa upang bahagyang lumayo. Sandali, parang nangyari na to. Gulat na wika ni Isabel. At biglang pumasok sa isip niya yung panaginip niya kagabi. Oo, tama. Dito sa kusina nangyari yung panaginip ko. Parang ganito rin yung eksena bago mo ako hinalik. Isang nakakabingit, nakakailang nakatahimikan ang bumalot sa buong kusina. Parehong nakaramdam ng hiya dahil sa parehong nagkasala. Ang ibig kong sabihin, I'm sorry, ani Tristan. Hindi na matiis ang kahihiyan at gustong aminin ang kasalanan. Kagabi pagdating ko naabutan kita sa sala, pero tulog ka na. Hindi na kita ginising dahil mukhang ang himbing ng tulog mo, kaya sinubukan kitang buhatin. Pero ano? Mabigat ako? Hindi yun. Niyukom ni Tristan ng kamao at hindi maintindihan ang sarili kung bakit hirap na hirap siyang sabihin yung totoong nangyari. Pakiramdam niya hindi siya ito dahil parang ibang taong nasa kanyang katauhan. Nawawala ang pagiging kalmado niya dahil sa babaeng nasa harapan niya. Sinubukan kitang buhatin at masyado kang malikot. Kaya nagdikit yung mukha nating pareho. And it was an accident. Doon lang napagtanto ni Isabel ang nais nitong sabihin. Kaya muli siyang napahawak sa labi niya. Ibig sabihin, totoo yung nasa panaginip ko? Napalunok si Tristan. Yeah, parang gano'n na nga. And I'm sorry for that. Bakit ka nagsusorry? Takang tanong ni Isabel. Normal lang naman yun sa mag-asawa, hindi ba? Ang ibig kong sabihin, kasal tayo at hindi totoong mag-asawa. Pero ano nga ba yung sasabihin ko? May kontrata nga tayo, pero wala namang nakalahad doon na bawal gawin ang bagay na ginagawa ng totoong mag-asawa. Hindi ba? Walang maisagot si Tristan. Dahil hindi ito ang inaasahan niyang reaksyon kay Isabel. Talagang nagugulat na lang siya kung paano nito iniintindi ang isang bagay. Lumapit si Tristan kay Isabel. Sa pagkakataong ito, may lakas na siya ng loob na titigan nito sa mata, tagos hanggang kaluluwa. Kung ganon, ayos lang sa'yo. Napakamot ito sa ulo. Ayos lang naman gawin yun kung kinakailangan. Pero paano kung gusto ko lang? Ha? Gulat na gumuhit sa mukha ni Isabel at unti-unting nakaramdam ng paru-paro sa kanyang tiyan na hindi nalalayo sa nararamdaman niya sa kanyang napanaginipan. Suplado, kalmado, at may sariling mundo. Yun ang maiilarawan ni Isabel kay Tristan nung una silang magkakilala. Pero unti-unti niyang naiintindihan ang ugali nito sa mga nakalipas na buwan. At batid niyang nawawala na ang pagkasuplado nito sa katawan. Madalas na niyang makita itong nakangiti at hindi lukot ang muka na isang magandang balita, hindi lang para sa kanya, kung hindi para rin sa iba. Ngunit sa sitwasyon na kinalalagyan ni Isabel ngayon, hindi niya lubos akalain na matutuklasan pa niya ang bagong ugali mula kay Tristan na nakatayo mula sa kanyang harapan. Kakaiba na lalong nagbigay init sa magkaibang pisngi magkabilang. Kakaiba na lalong nagbigay init sa magkabilang pisngi niya at lumalakas ang kabog ng dibdib niya. Hindi na ito normal dahil naririnig na rin ito ng kanyang magkabilang tainga at posibleng rinig na rin iyon ang nasa harap niya. Bakit hindi ka makasagot? Humakbang palapit si Tristan kay Isabel
at halos 2 pulgada na lang ang lapit ng mukha nila sa isa't isa. Ano bang ibig mong sabihin na gusto mo lang? Tanong ni Isabel. Saka lumingon sa likuran, pero wala siyang maatrasan sapagkat puro mga nakahilerang silya ang nasa kanyang likuran. Hahalikan mo ko dahil gusto mo lang? Dahil asawa kita, kaswal na sagot ni Tristan, at muling ibinaba ang tingin sa labi ni Isabel. Kagaya ng sinabi mo kanina, normal lang na gawain yun ng mag-asawa, pero gusto ko pa rin humingi ng permiso galing sa'yo, at hindi naman kita pipilitin kung hindi mo gusto. Natulala na lamang si Isabel dahil masyado siyang nabigla sa mga kaganapan ngayon. Pinoproseso pa ng utak niya kung si Tristan nga ba talaga nagsasabi ng mga katagang kailanman, hindi niya naisip na bibitawan ito. Nasaan na yung kalmadong Tristan? Nasaan na yung puro trabaho lang ang nasa isip at bukang bibig? Ikaw ba talaga yan? Ang tanging lumabas sa bibig ni Isabel, na unti-unti nagpabago sa ekspresyon ng mukha ni Tristan. Ang kaninang 2 pulgada na lapit nila sa isa't isa, naging 3 na nang umatras ito palayo sa kanya. Kalimutan mo na, ani Tristan. Saka umiwas ng tingin sa kanya. Pasensya na kung nabigla kita. Hindi alam ni Isabel na may sarili rin palang utak ang mga kamay niya. Dahil nang makitang patalikod na si Tristan, mabilis niyang hinila ang suot nitong necktie upang iharap muli sa kanya. Pero masyadong napalakas ang kanyang pagkakahila na naging dahilan para magbangga ng ilong nila sa isa't isa. Parehong nabigla subalit walang nagtangkang umalis sa pwesto nila. Ramdam ang bawat init ng hangin na lumalabas sa bibig ng bawat isa. Hanggang sa pinikit na lamang ni Isabel ang kanyang mga mata. At hinintay ang langit na bumagsak sa kanya. Nablangko ang utak ni Tristan. At yung lakas ng loob niya kanina, hindi na niya alam kung saan nagpunta. Lalo na nang makitang ipinikit ni Isabel ang kanyang mga mata. Mahigpit ang naging hawak ni Tristan sa mesang nasa gilid nila. Pero ilang segundo na ang lumipas, wala siyang ginawa kaya idinilat na ni Isabel ang mata at unti-unting binitawan ang necktie niya. Bakit? Akala ko ba gusto mo? Hindi na natapos ni Isabel ang balak niyang itanong. Nang maramdaman ang malapad na mga kamay ni Tristan sa magkabila niyang pisngi at siniil siya ng halik sa labi. Naalimpungatan si Ria mula sa mahimbing niyang pagkakatulog. Nang maramdaman na kailangan niya magbanyo. Bumangon siya sa kama at lumabas ng kwarto. Madilim na ang sala pero hindi na niya kailangang gumamit ng ilaw sapagkat kabisado na naman niya ang daan papunta roon. Meron din namang ilaw na nagmumula sa labas na kahit papano nakakatulong upang maaninag niya ang dinadaanan niya. Ngunit sa kalagitnaan ng paglalakad ni Ria, natigilan siya ng may maaninag na 2 tao sa dining area. Nakatalikod ang isa mula sa kanya, ngunit alam niyang iyon ay si Isabel. Kausap nito si Tristan na nakaharap sa gawi niya. Nang ilang sandali pa, nakita niya mabilis nitong pagsunggab sa mukha ni Isabel. Na nagpagising sa inaantok niyang kaluluwa, napasinghap si Ria at halos mapasigaw. Nang may nagtakip sa bibig niya at mabilis na hinila upang magtago sa pader na nasa gilid niya. Muntik na. Rinig ni Ria na bulong ng taong nasa likuran niya. Agad rin naman siyang pinakawalan kaya nagkaroon siya ng pagkakataong kumpirmahin kung tama ba ang hula niya. Sir Javier! Muling tinakpan ni Javier ang bibig ni Ria at sumenyas na kailangan nilang umalis upang hindi makaabala sa mag-asawa. Humanap sila ng daan palabas. Dinala naman sila ng kanilang mga paa sa pool area na malayo sa kusina. Doon lang sila nakahinga ng maluwag. At nang magtama ang kanilang mga mata, unti-unting sumilay ang ngiti sa kanilang mga labi. Totoo ba talaga yung nakita ko? Hindi ba ako nananaginip? Napatakip sa bibig si Ria at nagpapadyak dahil sa kilig na nararamdaman. Nang mapagtanto ang naabutan sa kusina. Totoo, hindi tayo nananaginip. Natatawang wika naman ni Javier na hindi rin makapaniwala sa nakita kanina. Halos magkasabayan lang din sila ni Ria na dumating kanina sa sala. At may balak pa nga siya sanang gulatin ito. Pero sila palang magugulat. Hindi ako makapaniwalang sumakay na sa barkong 2 para maglayag. Magandang balita to para kay chairman. Agad na sumang-ayon si Ria habang pinapaypayan ang sarili niya gamit ang kamay. Grabe. Bumangon lang naman ako para sana magbanyo. Pero umurong na yung ihi ko. Natigil si Ria na mapagtanto ang lalabas sa bibig niya. Nawala saglit sa isip niya ang lalaki.
Ang ibig kong sabihin na wala ang antok ko. Hindi nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Javier. Pero gusto sana niya maging komportable sa kanya si Ria. Kaya naman sinabayan niya lang ito. Nandiyan naman yung pool. Takpan na lang kita. Pagbibiro ni Javier. Pero katulad nung reaksyon ni Ria nung inakala niyang buntis ito, alam na niyang mali ang binato niyang linya. At sana'y nanahimik na lang siya. Joke lang. Parehong walang karanasan, subalit ang kanilang mga katawan, tila nagkaroon ng sariling isipan. Sa bawat galaw ng mga labi ni Tristan, siya namang nagpapakawala ng paru-paro sa tiyan ni Isabel. Marahan at dahan-dahan. Ingat ang mga kamay na baka may mahawakan sa katawan ng asawa na hindi nito magustuhan. Blanko ang isipan ni Tristan dahil tila napuno na ito ng paghahangad niya sa labi na ngayon ay nakamta na rin niya. Subalit tila humahangad pa siya ng higit pa. Agad na napadilat si Tristan. Tumigil at humiwalay sa labi ni Isabel. Nagtama ang kanilang mga mata at ang ekspresyon sa mukha nito, tila pareho nasa isip niya. Isabel, sabihin mo kung ayaw mo na. Hindi. Agad nitong saad na parehong kinagulat nila. Umiwas ito ng tingin dahil sa hiyang nararamdaman. Subalit mas matimbang ang pakiramdam na pagkasabik na maulit ang kiliting nararamdaman. Lihim na napangiti si Tristan sa kahinawakan ng kamay ni Isabel at walang salitang pumanik sa hagdanan para magtungo sa kanyang kwarto. Kaunting alak lang naman ang nainom ni Tristan kanina. Subalit tila nilalaso ng utak niya dahil sa mga kilos na ginagawa niya na maski siya, kinagugulat niya. Muling siniil ng halik ni Tristan ang labi ni Isabel na sa pagkakataong ito, sumusunod na rin sa bawat galaw na ginagawa niya. Kagaya noong una marahan at dahan-dahan hanggang sa tila, nagpapaligsahan na silang dalawa kung sino ang marunong at magaling sa kanila. Parehong nakapikit ang kanilang mga mata, ngunit nagawang makarating sa gilid ng kama. Binalak ni Tristan na ihiga ang Reyna ng mayroong pag-alaga, subalit pareho silang bumagsak sa kama. Pumailalim ito sa kanya habang siya'y nasa ibabaw ng asawa. Isabel, bibigyan pa kita ng pagkakataon para itulak ko ngayon, palis sa ibabaw mo. Bulong ni Tristan sa kalawang tenga nito, saka tinukod ang parehong kamay sa kama, dahil nais niyang makita muli ang ekspresyon ng mukha na ginagawa nito, pero bigla siyang niyakap ni Isabel, kaya hindi siya nakabangon. Nahihiya ako. Ayoko makita mo mukha ko. Halos pabulong na saad ni Isabel, na nagpasilay lalo ng ngiti sa labi ni Tristan. Pero bilang asawa mo, binibigyan kita ng permiso. Wala nang dahilan para pigilan ni Tristan ang sarili niya, gayong nanggaling na mismo sa asawa ang permisong ninanais niya mula pa kanina. Kinaumagahan, walang maramdaman si Isabel kung hindi ang sakit ng katawan. Balot na balot siya ng kumot habang nasa bisig ni Tristan. Hindi siya makakilos dahil ayaw niya magising kaagad ito at hindi rin niya alam ang sasabihin matapos ang nangyari sa kanila kagabi. Naanimoy ngayon lang napoproseso sa kanya ang lahat ng naganap. Naalala ni Isabel ang bawat detalye at tila hanggang ngayon nararamdaman pa rin ng balat niya ang maingat at marangaplos ng mga kamay ni Tristan. Napalabi si Isabel, napatakip sa muka nang mag-init na naman ang kanyang magkabilang pisngi. Hindi siya makapaniwala na ginawa nila ang bagay na yun. At sino mag-aakala na hihigitan pa nila ang nangyari sa panaginip niya? Good morning, naimulat ni Isabel ang mata nang marinig ang malalim na boses ni Tristan. Dahan-dahan niyang iniangat ang tingin at sinalubong ang tingin nito sa kanya. Araw-araw naman niyang nakikita ang mukha nito, pero sa umagang ito, ay iba ang dating ng itsura ni Tristan sa paningin niya. Nakakasilaw.